Hey guys, nakapag-rides na ulit. Salamat at maganda ang panahon ngayon at sigurado mag-i-enjoy tayo ngayong araw. Kasama ko pala ang aking mga kaibigan. Dito kami magsisimula sa boundary ng Negros Occidental at Oriental. Susundan ko lang sila para kita sa camera lahat ng galaw nila. Ay. Ang galing ni Aljun. Nagbabangking-bangking pa siya. Yan ang mga galaw nila na hindi ko kaya. Anim pala kaming magkakasama ngayon. Si Aljun ang naka-Aerox, si Dave naka-Aerox din. Sila to ang mayayaman sa amin. Si Junjun naka-Bergsman, si Jesse naka-XRM, si Bishop Arvin naka-Yamaha, at ako naka-Mio lang. Oo nga pala, si Junjun ang pinakamabilis magpatakbo sa amin. Sabi niya sakto lang daw ang takbo niya pero di na namin siya kita. Kaya palagi kaming naiiwan sa daan. Nasa Valle Hermoso pa rin tayo. Kung napapansin nyo, sa kaliwa ko, sa likod ng mga kahoy ay dagat pa rin yan. Sa dulo may makikita na kayong sugar cane. Yan kasi ang pangunahing tanim dito sa Negros. Hindi masyadong madami ang mga sasakyan na dumadaan dito. Kaya hindi masyadong nakakatakot pag dito ka dumaan. Ayan na. Nakikita na natin ang mga sugarcane sa kaliwa at kanang bahagi ng highway. Sa mga nagtatanong kung madali lang bang magtanim ng sugarcane, sabihan nyo lang ako, bibigyan ko kayo ng pinakamatinding tutorial na hindi pa nalalaman ng sanlibutan. Approaching Bagawines at kakanan tayo dyan. Pagkanan natin, aakyat na tayo niyan papuntang Canlaon. Tumigil sila. Naghahanap ata ng makakainan dahil maaga pa kaming umalis kanina. Walang nagbebenta ng pagkain kaya umalis na muna kami. Tulog pa siguro ang nagtitinda. Sobrang ganda talaga dito. Sobrang madami ang kahoy at nararamdaman ko na ang lamig. Sa part na to ay paakyat na. Kaya dito masusubukan ang tibay ng mga motor namin. Tigil muna tayo dito at mag-picture-picture muna para may pang-post tayo sa Facebook at Instagram. Bako daw sa lakyan ng guma, no? Kalain na niya 10 grams na eh. Dami ni butang nga sidecar. Manik pangarap ni Aljun mo, natupad gid. Oh, tuwa ko, pang kuan ni sweat. Sagninda niya. Sa gate basta siya magamit. After 1 year, big bike naman yung ano ni Aljun. Ducati naman na dito. Ducati. Hindi kita itong plano yan, oh. Hindi kita itong plano. Simulan na ulit natin ang paglalakbay patungo sa lupang pinangako. Ang ganda talaga dito. Ang daming kahoy, ang lamig at tahimik. Nandito na tayo sa Tagbino Rotonda at dito naming sinubukang maghanap ng baboy na lulutuin namin mamaya para sa tanghalian. Kaso hindi kami nakabili dito kaya dumiretso na lang kami papuntang Canlaon proper. Papasok na kami ng Canlaon at kakain muna kami dito bago kami magpatuloy sa biyahe papunta sa Padudusan Falls. Dito na lang kami kakain. Nagugutom na kasi kami lalong-lalo na itong si Junjun. Tapos na kaming kumain at busog na rin kaming lahat kaya ready na kami ulit bumakbak. Nga pala, noong nakaraang taon, dito din kami dumaan at may checkpoint pala, kaya medyo napahinto ang ibang kasamahan namin at nagdadalawang isip na tumuloy. Sa kabutihang palad, nakadaan din kaming lahat kasi gusto lang naman naming mag-rides at hindi naman kami papasok sa sementeryo. Kapag sumusunod ka sa mga malalaking sasakyan katulad neto at medyo masikip ang daan, huwag basta-bastang mag-overtake nang hindi pa clear ang kabilang lane para iwas disgrasya.
Nakarating na kami sa Barangay Masulo. Dito na kami bibili ng baboy at pagkatapos ay kakanan kami dyan sa sitio Mananawin Road at deri-deritso na yan papuntang Padudusan Falls. Lumiko na kami sa kanan. Paakyat na ito mga kapatid. Lumiko sa kaliwa ang guide. Sundan na lang natin. Mukhang maliit ang daanan dito. Parang patungo na naman ito sa scam ride. Hindi na sementado ang daan dito. Parang nararamdaman ko na hindi ito ang tamang daan papunta sa falls. Sabi ko na mali ang nadaanan namin. Doon pala sa kanan kanina dapat dumaan. It's a prank ulit yun. Okay, totoo. Ay, Babalik kami mga kapatid. Naniniwala na talaga ako sa kantang babalik ka rin. Hala! Bakit ganun? Nanilim ang aking paningin. Naubusan na ata ako ng baterya. Until next time!